Ang shooting genius na ito, ilang taon pa lang natututong bumaril, kilala na ang mga profesional. Nanalo siya ng gintong medalya sa Athens Olympics 2004. Dahil sa kanyang kahangahangang galing at gwapong hitsura, agad na naging headline si Kang Chun sa mga dyaryo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang pamilya ni Kang Chun ay misteryosong pinaslang. Natuklasan ng pulisya na ang baril na ginamit sa krimen ay ang baril ni Kang Chun sa Olympics, may dugo ng kamag-anak at kanyang fingerprints. Sakto pa, kakatapos lang ng away nila ng kanyang ama noong nakaraang linggo, kaya siya ang naging pangunahing suspek sa kaso. Sa unang paglilitis, si Kang Chun ay hinatulan ng kamatayan. Sa ikalawang paglilitis, habang buhay na pagkabilanggo ang hatol, pero sa huli, dahil kulang ang ebidensya, siya ay pinalaya. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang puso ay hindi pa natatapos. Madalas siyang tinuturo ng mga tao at sinusuri ng maigi. Sa madilim na buhay, nadama ni Kang Chun ang higit pa sa kamatayan. Bago tumalon sa tulay, naalala niya ang pagpatay sa kanyang pamilya. Naisip niyang hindi dapat matapos ang buhay kaya hahanapin ang salarin. 10 taon, naging bilyonaryo si Kang Chun sa e-commerce, may 800B1. Ngunit isang gabing mahangin, pinatay siya ng isang lalaking nakaitim. Ang dramang buhay na ito ay naging inspirasyon ng isang manunulat. Oo, ang buhay ni Kang Chun ay mula sa sikat na comics na W. Ang W ay naging bestseller at viral sa social media. Umaasa ang mga mambabasa na mahanap ni Kang Chun ang pumatay sa pamilya. Ngunit matigas pa rin ang ulo ng may akda. Kailangan niyang isulat ang kamatayan ng pangunahing tauhan. Ang mas kakaiba pa, pagkatapos ng ending ng kwento, bigla na lang nawala ang may akda sa gabi. Pero ang mga estudyante niya ay nagtatrabaho pa rin sa labas ng pinto at walang narinig na ingay. Ang anak ng may akda na si Yeon-ju ay isang thoracic surgeon. Ang superior professor niya ay isa ring tagahanga ng W series. Para makisama sa propesor, pumayag si Yeon-ju na ibunyag ang ending ng huling kabanata. Tumakbo siya sa workroom ng kanyang ama at nalaman na bigla itong nawawala. Nang makita si Kang Chun na naliligo sa dugo, sobrang nabahala siya. Bigla, may duguan na kamay mula sa screen ang humila sa kanya sa ibang dimensyon. Nalilito pa rin si Yeon-ju at hindi maintindihan ang nangyayari. Ang paligid ay kaparehong-kapareho ng sa W series. Bago pa siya makabawi, nakakita siya ng lalaking sugatan na nakahiga sa kanyang paanan. Humingi ng tulong si Yeon-ju. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tuwalya para linisin ang dugo ng lalaki. Ngunit sa loob ng 2 minuto, nagpakita ang lalaki ng hirap sa paghinga. Akala'y dahil sa sakit ng dibdib, si Yeon-ju ay hindi pa nakapagsagawa ng operasyon sa dibdib. Nang makitang malapit nang mamatay ang lalaki, kinuha niya ang ballpen at isinaksak sa dibdib nito, iniligtas mula sa kamatayan. Mabilis na dumating ang rescue team. Hiningi ng direktor ng ospital ang kanyang pangalan para magpasalamat. Nang marinig na ang nasugatan ay ang kanyang amo, nagpanik ang direktor at nagmadaling tumingin. Narinig ni Yeon-ju na Kang Chun ang pangalan ng lalaki. Pero, di ba ito ang pangalan sa comics ng kanyang ama? Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, may lumitaw na puting teksto sa espasyo. At sa sumunod na segundo, bumalik na siya sa totoong mundo. Bagamat nakabalik siya sa realidad, misteryosong nawala ang kanyang ama, ang may akda ng comics. Mas kakaiba pa na ang orihinal na ending ay ang pagkamatay ng pangunahing tauhan. Pero hindi lang doon nagtapos ang kwento. May bagong karakter na biglang lumitaw sa comics, si Yeon-ju. Walang duda, lahat ng kilos ni Yeon-ju sa ikalawang dimensyon ay lumitaw sa comics. 2 tao sa magkaibang mundo ay nagsimulang magkaroon ng koneksyon. Si Kang Chun sa mundo ng comics ay patuloy na naghahanap kay Yeon-ju. Pakiramdam niya, si Yeon-ju ang susi sa pagbabago ng kanyang buhay. Lahat ng nangyayari, pati isip ni Kang Chun, ay nakikita ng mambabasa. Di pa lumilitaw ang may akda. Akala ng mga estudyante, lumabas siya para gumuhit. Kahit kakaiba ang kwento, sabi ni Yeon-ju na natrap ang kanyang ama dito. Parang napaka-imposible nito. Tanging ama niya ang makaguguhit ng mga karakter at pareho ang estilo. Habang nakikipagtalo si Subong kay Yeon-ju, biglang bumalik ang ama niya. Sinabi niyang siya ang gumuhit ng 2 bagong kabanata, pero hindi niya binanggit kung saan siya nagpunta. Sa isang punto, natuklasan niyang nabuhay ang mga karakter sa kwento, at ang plot ay lumihis sa orihinal na direksyon. Ito'y umunlad ayon sa kagustuhan ni Kang Chun. Sa orihinal na huling kabanata, dapat mamatay si Kang Chun, pero hindi inaasahang nailigtas siya ng anak ng may akda. Isinantabi ng may akda ang kanyang mga alalahanin at muling tinangka ang pagkamatay ni Kang Chun. Pinapalitan niya ang antibiotic ng potassium sa pamamagitan ng isang nurse at ituturok ito sa ugat ni Kang Chun. Sinabi ito ng estudyante ng may akda kay Yeon-ju. Karaniwan, di siya nakikialam sa gawa ng ama, pero ngayon iba na. Buhay pa ang tauhan sa kwento at ang gawa ng ama ay sadyang pagpatay. Pakikiusapan niya ang ama na huwag gawin, pero kailangan daw maghiganti muna. Nagpasya na ang ama ni Yeon-ju. Habang nag-aaway, napunta si Yeon-ju sa comics, nawalan ng signal at nabalitang gumaling si Kang Chun. Ang ospital sa comics ay kapareho ng tunay, iba lang ang pangalan. Madali lang nahanap ni Yeon-ju ang silid ng VIP.
Ngayon, tinuturukan ng nurse ng potassium ang IV ni Kang Chun gaya ng guhit ng ama. Tiyak na mamamatay si Kang Chun. Sa sandaling iyon, dumating si Yeonju at hinugot ang karayom. Sa totoong mundo, ang comics ng ama niya ay kusang umuunlad batay sa isip ni Kang Chun. Di alam ni Yeonju bakit siya nandito, ayaw niyang makipagtulungan sa investigasyon. Gusto lang niyang bumalik agad sa tunay na mundo, nagmakaawa kay Kang Chun na palayain siya. Kahit mukhang suspecha si Yeonju, nagtatago at nagsisinungaling, binigyan pa rin siya ng telepono. Sabi niya magkikita sila pagkalabas niya ng ospital. Bumalik si Yeonju sa bus stop, iniisip na maghihintay lang siya ng susunod na salita para makabalik. Hindi pa nakakalma si Yeonju, pero 2 buwan na ang lumipas, oras na para lumabas si Kang Chun. Mabilis lumipas ang oras dahil sa mundo ng comics, sumusunod ito sa kwento ng bida. Lahat ay mabilis nagbago. Habang nalilito pa si Yeonju, dumating si Kang Chun sa pulang sports car at huminto sa harap niya. Gusto niyang yayain si Yeonju sa isang kainan para sa tanghalian. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumunod naman si Yeonju sa kanya. Dinala niya ito sa isang mamahaling shopping mall. Saan man sila pumunta, si Kang Chun ang sentro ng atensyon at lahat ay naiinggit kay Yeonju. Habang nagpapalit ng damit si Yeonju, bigla niyang naisip na dahil ito'y comics na may kasunod, kailangan ng plot twist para magpatuloy sa susunod na bahagi na magpapabalik sa kanya sa tunay na mundo, kaya lumapit siya at sinampal si Kang Chun. Ngunit hindi nagalit si Kang Chun at sinabi pa na bagay sa kanya ang suot. Maya-maya, nang walang nangyari, gumawa siya ng matapang na hakbang at hinalikan si Kang Chun. Sa pagkakataong ito, lumitaw na ang mga salitang itutuloy. Nagmadaling tumakbo si Yeonju papasok sa fitting room. Suot pa rin niya ang damit na yon nang bumalik siya sa tunay na mundo. Akala niya 2 buwan siyang nawawala, pero hindi inaasahan, 30 minuto lang pala ang lumipas sa totoong mundo. Tinulungan siya ng mabait niyang kasamahan na alisin ang tag ng bagong damit na nagkakahalaga ng 3,250,000 won, isang presyong ikagugulat ng sino man. Mabilis na na-update ang bagong kabanata. Ang mga bagong plot twist ay talagang nakaka-excite para sa mga tagahanga. Ang biglang pagbabago ng kwento, lalo na ang eksena ng halik ni Yeonjo sa bida, ay nagustuhan ng mga mahilig sa romantic twist. Araw-araw silang sabik na naghihintay ng bagong kabanata, pero bigla na lang natanggap ng editor ang manuskrito habang ginagawa pa lang ng opisina ang bagong kabanata. Habang naguguluhan pa ang mga estudyante, bigla na lang sumiklab sa galit ang may akda. Hiningi niya sa kumpanya na bawiin ang bagong kabanata at pansamantalang isinara ang opisina. Lumipat siya sa hotel para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kanyang likha, siya ang Diyos. Dahil lumabas sa kontrol ang mga karakter, piniling wasakin ang kwento anuman ang mangyari. Nagdulot siya ng aksidente sa kotse ni Kang Chun. Ngunit nang malapit nang mamatay si Kang Chun, biglang tumigil ang lahat sa mundo ng comics. Nang makaiwas siya sa aksidente, bumalik sa normal ang mundo. Napansin ni Kang Chun na may kumokontrol sa kanyang kapalaran sa likod ng mga anino. Nagbago rin ang screen ng may akda sa real time. Sa huli, sino nga ba yon? Ang tanong ni Kang Chun ngayon ay bakit siya laging nasa panganib? Ang totoo, magkaugnay ang kalagayang mental ng may akda at mga karanasan ni Kang Chun sa kwento. Ang eksena ng pagtalon ni Kang Chun sa tulay ay nangyari habang nagdidiborsyo ang may akda. Sa kanyang pagkawalan ng pag-asa, nawalan siya ng gana sa comics at balak niyang patayin si Kang Chun. Ngunit kinabukasan, nagulat ang may akda nang makitang buhay pa si Kang Chun sa comics. Buong gabi, isang kamay lang ni Kang Chun ang nakahawak sa railing. Inisip ng may akda na baka mali ang alaala dahil sa kalasingan. Pero ang pagsisikap ni Kang Chun na mabuhay ay naging inspirasyon. Hindi lang nailigtas ng may akda si Kang Chun, binigyan din siya ng magandang buhay, TV station at pondo para sa programang W tungkol sa krimen. Walang takot silang nagsimulang imbestigahan ang mamamatay tao. Sa totoong buhay, sumikat at yumaman si Sang-hun dahil sa tagumpay ng W webtoon. Pareho silang umasenso ni Kang Chun sa buhay. Ngunit, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Minsan, hindi sinusunod ng comics ang gusto ni Sang-hun, tila nagrereklamo si Kang Chun sa kwento. Bukod dito, halos araw-araw may mga bagong guhit na hindi pa nakikita ni Sang-hun. Naramdaman niya na buhay pa ang mga tauhan sa kanyang comics. Natakot siya na baka balang araw, tangkain siyang patayin ng mga tauhan. Sa halip na maghintay mamatay, nagpasya siyang kumilos. Nang ipatulon ni Sang-hun si Kang Chun sa tulay, nag-iba ang takbo ng lahat. Nahila ang anak niya papasok sa comics. Para makatakas sa mundo ng comics, hinalikan ni Yeonjo si Kang Chun. Ang W comic ay may napakalaking tagahanga na makikita kahit saan. Lahat sila ay nasabik sa eksena ng halik. Hindi na maipakita ni Yeonjo ang mukha niya sa publiko. Nahilo siya sa pagkahalo ng comics at realidad, nawalan ng malay sa bus stop. Muling hinila siya ng pangyayaring ito, pabalik sa mundo ng comics. Nakahiga siya ng walang kibo sa fitting room. Nang mabalitaan ni Kang Chun si Yeonju, agad niyang ibinalik ang kotse at dinala siya sa hotel. Dahil walang bahay si Kang Chun, lagi siyang nakatira sa isang marangyang penthouse. Nang gabing iyon, nang himatayin si Yeonju, lumitaw ulit ang lalaking nakaitim at tinutukan ng baril si Kang Chun. Itinulak ni Kang Chun ang lalaki sa labas para kalabanin, pero tumakbo ito sa elevator at biglang nawala. Sa kabilang banda, muling nabigo ang may akdang si Sang-hun sa kanyang pagtatangka. Sa sobrang galit, winasak niya ang electronic drawing board gamit ang fire extinguisher.
Matapos mawalan ng malay ng 2 araw, sa wakas ay nagising na si Yeonju. Nang makita ang see-through na lingerie malapit sa lababo, labis siyang nag-alala. Siguro'y wala namang ganong kakaibang hilig si Kang Chun, pero hindi na niya ito masyadong inisip. Para makita ang mga salita, nagpasya siyang gumawa ng mapanganib na hakbang. Biglang naghubad si Yeonju sa harap ni Kang Chun. Tinanong ni Kang Chun kung ano ang gusto niyang gawin. Alas 11 na, ano ba ang gusto mong gawin sa akin? Bilang Kang Chun ng sikat na comics, wala siyang hindi pa nakakaharap na eksena. Kumuha si Kang Chun ng baril, kinarga at itinuro kay Yeonju, hiningi ang mga sagot sa lahat ng tanong niya. Ipinaliwanag ni Yeonju na dati, kailangan niyang halikan siya para mawala, parang katawa-tawang kasinungalingan. Seeing is believing, kaya hinalikan ni Kang Chun si Yeonju, pero walang nangyari. Nagbabago ang kwento ayon sa damdamin ng pangunahing tauhan. Nalagay na naman sa mahirap na sitwasyon si Yeonju. Itinaas ni Kang Chun ang baril at pinaril ang florera sa likod niya. Narinig ng kanyang secretary at bodyguard ang putok ng baril. Pinayuhan nila siyang iabot na lang sa pulisya si Yeonju. Gayunpaman, si Kang Chun ay talagang determinado. Pinilit niyang sabihin ni Yeonju ang katotohanan. Habang nagbibilang hanggang 10, binaril niya si Yeonju at tumagos ang bala sa katawan nito. Sobrang natakot si Yeonju, bigla siyang nawalan ng malay. Tila hindi niya alam ang kanyang kakaibang kakayahan, pero matagal nang hinala ni Kang Chun na si Yeonju ay galing sa ibang dimensyon. Kaya pala walang kamatayan ang katawan niya. Bago sagutin ni Yeonju ang lahat ng tanong, kailangan muna siyang manatili sa mundong ito. Hinahanap siya ng pulisya at media, kaya si Yeonju ay nakatira lang sa penthouse, parang nasa house arrest. Bago umalis si Kang Chun, tumakbo si Yeonju para sabihing mag-ingat siya. Nagtaka si Kang Chun at tinanong siya, pero hindi niya sinabi kung bakit siya nag-aalala. Sinabi ni Yeonju na gusto lang niya ng masayang ending para sa buhay nito. Tinanong siya ni Kang Chun kung ilang taon na siya, at sinabi ni Yeonju na 30 na siya. Dagdag pa, wala pa siyang asawa. Nang marinig ito, labis na natuwa si Kang Chun sa kanyang sarili. Habang lumalapit si Kang Chun kay Yeonju, mas napapalapit siya sa tunay na mundo. Ayon sa investigasyon, nawala na ang malaking truck na muntik nang makabangga sa kotse ni Kang Chun. Hindi alam ng nurse na palihim na nagpalit ng gamot kung bakit niya iyon ginawa. Naniwala si Kang Chun na totoo ang lahat ng sinabi nila sa kanya. Nang gabing pinaslang si Kang Chun, may tumawag din sa kanya at inayos na magkita sila sa bubungan. Alam ni Kang Chun na mapanganib ito, pero nag-iisa pa ring pumunta ng walang bantay. Naniwala siya sa anumang sinasabi ng iba sa kanya. Tila malabo ang lahat ng ginawa niya at muntik nang mapatay ng lalaking nakaitim. Nagsimulang magduda si Kang Chun na baka may paralel na mundo. Samantala, sa mundo ng comics, walang opisyal na papel si Yeonju. Lagi siyang biglang lumilitaw tuwing nanganganib si Kang Chun. Lahat, kasama ang pulisya, ay naghahanap ng misteryosong taong ito. Dahil dito, ang babaeng bida ng comics ay nagsimulang makaramdam ng lungkot. Inanyayahan niya si Yeonju sa rooftop bar at tinawag ang seguridad para ilantad siya. Nakaramdam si Yeonju ng kakaiba at tumakas, pero hinabol siya ng mga pulis. Nang malaman ni Kang Chun, tinawag niya ang bodyguard para tumulong, pero huli na. Bago mahuli, itinapon ni Yeonju ang telepono sa bodyguard para hindi madamay si Kang Chun. Sa mga aksyon, si Yeonju ang naging pangunahing suspek sa kaso. Sa matinding interogasyon ng pulisya, siya'y labis na nalungkot. Hindi alam ni Yeonju kung paano sila sasagutin. Nanatili na lang siyang tahimik. Pagkatapos, inakusahan siyang kasabwat at ibinilanggo. Lubos na naunawaan ni Kang Chan ang pakiramdam na ito. Mula rin sa pagiging biktima, naging suspek siya sa kaso. Laging husgahan ng tao ang hitsura, di madali ang kanyang narating. Muling nagkunwaring inosenteng biktima ang kalihim. Nang walang pag-iisip, agad siyang tinanggal ni Kang Chan. Pagkatapos, binisita niya si Yeonju sa bilangguan. Sa mundong ito, wala nang kinabukasan si Yeonju. Tinuring siyang kriminal, maraming investigasyon ang hinarap. Tanging paraan ni Yeonju, ibunyag ang totoo at umuwi. Matapos magatubili, sinabi ni Yeonju ang tungkol kay Kang Chan sa comics. Lumitaw ang itutuloy, nawala si Yeonju sa harap ni Kang Chan. Isang linggo siya sa comics, pero 30 minuto lang sa tunay na mundo. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng gulo sa mundo ng comics. Nakita mismo ng mga pulis si Yeonju na bigla na lang naglaho sa usok. Pero sino ba ang maniniwala sa ganitong kakaibang kwento? Kung mahila ulit si Yeonju sa comics, baka mabaril o makulong habang buhay. Ano man ang mangyari, di niya matatakasan ng masaklap na kapalaran. Wala pa ring balita mula sa may akda na si Sang-hoon. Isang estudyante, nagpa siyang baguhin ang guhit, burahin yung itutuloy, tapusin ang kwento. Pero bigla na lang naging puting-puti ang drawing board. Sabi ni Yeonju, baka raw hindi nasiyahan si Kang Chan sa lahat. Wala talagang kahit anong palatandaan. Sa kakaibang usapang ito, may mga susi sa misteryo. Nang malaman ni Kang Chan na katang-isip lang pala ang mundo niya, tumigil ang oras para sa lahat maliban sa kanya. Biglang tumigil ang lahat, para bang siya na lang ang natira sa kwento, parang parusa sa mga nagising. May screen na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Sinubukan ni Kang Chan na abutin ito. Bigla niyang naalala noong gabing malapit na siyang mamatay. Inabot niya ang screen at hinila si Yeonju para hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Humakbang si Kang Chan sa totoong mundo. Ang kanyang larawan ay naging maraming poster at nakadikit sa mga display window dito. Si Kang Chan ay isang bituing hinahangaan ng libo-libo sa ikalawang dimensyon. Nang pumunta siya sa bookstore, nakita niya ang lahat ng nangyari sa kanya mula sa pananaw na parang Diyos.
ang mga taong nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, at ang mga lubhang naiinggit sa kanya na tinuring siyang isang tinik. Nang marinig sa staff na bestseller ang W comic series ng maraming taon, mapait lang nang umiti si Kang Chan. Pumunta siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeonju. Nang may nagsabing may naghahanap kay Yeonju, hindi muna siya nagpansin. Pero sinong mag-aakala na ngayon, hindi siya ang pumasok sa comics, kundi ang tauhan mula sa comics ang dumating sa tunay na mundo para hanapin siya. Tumigil ang mundo ni Kang Chan at siya lang ang nakakaalis. Naalala niya ang katahimikan ni Yeonju noon at naantig siya sa kabaitan at malasakit nito. Pinuntahan niya si Yeonju para magpaalam sa huling pagkakataon. Alam ni Yeonju na nakakatakot ang walang pera, bahay o pagkakakilanlan. May agarang operasyon siyang kailangang gawin, kaya sinabihan niya si Kang Chan na maghintay doon. Hindi lang hindi nakinig si Kang Chan, pumunta pa siya sa bahay ng may akda. Sa opisinang ito, nilikha ng may akda si Kang Chan, mundo niya, sports car, bahay at pati buhok at hitsura niya sa maraming bersyon. Ang mundong dating totoo sa kanya ay nasa mga guhit na lang ngayon. Lubos na nawasak at nasira si Kang Chan. Mas nakakagulat, ang paulit-ulit na nagligtas sa kanya ay anak pala ng may akda. Ito ang dahilan kung bakit laging alam ni Yeonju ang paparating na panganib at dumadating sa tamang oras para iligtas siya. Kinaladkad ng autor na si Sang Hoon ang pagod niyang katawan pauwi. Nang tumawag ang anak niya, nakita niya ang pangunahing tauhan ng kanyang comics na nakatayo sa harap niya. Sobrang nagulat si Sang Hoon kaya hindi siya makapagsalita. Nang makabawi si Sang Hoon, kumuha siya ng kutsilyo at dumiretso papunta kay Kang Chan. Pero si Kang Chan, na iginuhit niyang sobrang lakas, ay madaling nadaig ang matanda sa dalawang galaw at itinulak sa upuan. May dugo ang ulo ni Sang Hoon. Kahit sa sariling mundo ni Sang Hoon, hindi siya ang naghahari. Tulad ni Kang Chan, si Sang Hoon ay isang karaniwang tao lamang. Nang patayin si Kang Chan ng lalaking nakaitim, si Sang Hoon ang unang hinila niya sa screen. Pero hindi tinulungan ni Sang Hoon si Kang Chan. Sinaksak pa niya ito nang walang awa. Inilagay ni Sang Hoon si Kang Chan sa kritikal na kalagayan. May love-hate na relasyon ang autor sa kanyang karakter. Minahal niya si Kang Chan dahil nilikha niya ito ayon sa kanyang mga pangarap, talento, hitsura, kakayahan, at tagumpay. Binuo niya ang perpektong karakter ni Kang Chan. Ngunit nabuhay si Kang Chan nang may sariling isip at kilos at hinila pa si Sang Hoon sa loob ng comics. Kinailangan ni Sang Hoon na tiisin ang matinding pagdurusa. Maging ang kanyang mga kaibigan na doktor ay nag-isip na siya'y nababaliw. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagdodrawing dahil nasasabik ang mga tao sa mga hindi inaasahang pangyayari, kaya gumuhit siya ng buhay na puno ng tagumpay at kabiguan para kay Kang Chun. Gusto niyang maghintay hanggang makaipon ng sapat para sa kinabukasan ng anak. Ngunit nakipag-ugnayan si Kang Chun sa anak niya na lumabag sa plano ng may akda. Paulit-ulit siyang lumikha ng aksidente para wakasan ang buhay ni Kang Chun. Sa ganitong pananaw, mahirap makilala ang tama at mali. Ngayon, wala nang hinahangad si Kang Chun. Gusto lang niyang ibalik ng may akda ang mundo niya at iguhit ang tunay na pumatay sa pamilya. Ngunit di kaya ni Sang Hoon dahil di umiiral ang salarin na hinahanap ni Kang Chun. Isa lang itong paraan para palakasin ang bida at isulong ang kwento. Kahit si Sang Hoon ay hindi alam kung ano ang hitsura ng salarin, ang walang batayang katotohanan ito ay nagdulot ng higit na kalungkutan kay Kang Chun. Bahagi lang ng kwento, pero tunay ang sakit ng pagkawala at pang-o-ostracize sa kanya. Ang mahuli ang salarin ang naging habambuhay niyang layunin. Matapos ang maraming hirap, nalapit siya sa katotohanan, ngunit sinabi lang ng may akda na walang salarin. Pinunasan ni Kang Chun ang luha at sumuko. Hiniling niya sa may akda na ibalik siya sa kanyang mundo. Nang aalis na si Kang Chun, matapang na sinabi ni Sang Hoon, "Hindi mo ako mababaril. Iyan ang character setup mo." Ang mapanghamon na salitang ito ang nagpawala ng kontrol kay Kang Chun. Muli niyang itinututok ang baril sa may akda at ngayon ay nagpaputok siya. Isang estudyanteng kakarating lang sa gate ay natakot nang marinig ang putok. Kinamuhian ni Kang Chun ang mga mapagmataas pero alam niyang tama ang may akda. Hindi siya mamamatay tao. Bago umalis, sinabi ni Kang Chun sa estudyante na tumawag ng ambulansya. Dinala si Sang Hoon sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeonju. Ang siruhano na tagahanga ng Comics W ay matagumpay na inalis ang bala sa katawan ni Sang Hoon. Kumalat na sa media ang balita tungkol sa pagbaril sa may akda. Samantala, muling natanggap ng manunulat ang pinakabagong kabanata ng comics. Hindi nila ito agad inilathala dahil may kakaiba silang naramdaman sa nilalaman. Ipinadala nila ang mga guhit kay Yeonju at ang kwento ay kaparehong-kapareho ng realidad. Iginuhit na lumabas si Kang Chun sa comics, pinatay ang may akda at tumalon sa tulay. Ito na ang katapusan ng kwento. Nakita niya ang maikling salitang malinaw na nakasulat sa poster. Ang tagapagtanggol ng katarungan sa henerasyong ito. Mahahanap ba niya ang pumatay sa kanyang pamilya? Tanging pait at kabalintunaan ang naramdaman ni Kang Chun. Sumulat siya ng pamamaalam kay Yeonju. Nagpaalam sa kanyang mahal. Ang buhay niya pala'y kathang-isip na kwento lamang. Nais niyang mahanap ang salarin, ngunit naging mamamatay tao na rin siya. Wala nang mas angkop pang katapusan. Sa huli, tumalon siya mula sa tulay ng Ilog Han. Nang dumating si Yeonju, tahimik na ang tubig at wala nang bakas si Kang Chun. Tuluyan nang nawala ang baril ni Kang Chun mula sa comics at ang bala sa katawan ng may akda. Ang kakaiba at trahedyang pagtatapos na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa internet. Araw-araw, libu-libong reklamo ang natanggap ng kumpanya at nagtipon ang mga mambabasa para sa katarungan ni Kang Chun. Gusto nilang baguhin ang ending ng kwento. Sinubukan ni Yeonju kumbinsihin ang iba at sarili na comics lang ito, kaya wag masyadong maapektuhan.
Gayunpaman, patuloy niyang sinusubaybayan ang kinaroroonan ni Kang Chun. Nang may magsabing may natagpo ang bangkay, nagmadali siyang tumingin. Mabuti na lang at hindi si Kang Chun iyon. Inaliw niya ang sarili na baka bumalik na si Kang Chun sa mundo ng comics. Naisip ng may akda na ibalik si Kang Chun sa buhay. Naantig siya sa pagkamatay ni Kang Chun, pero di na niya magawang mag-drawing. Ang liham ng pamamaalam ay ibinigay din kay Yeonju na nasa tunay na mundo kaya't natapos ang W ng ganoon. Makalipas ang 2 buwan, inayos ng propesor ang isang blind date para kay Yeonju. Ang kanyang kadate ay tila kahanga-hanga at talagang nagustuhan si Yeonju. Pumasok siya sa banyo para makipag-chat sa kasamahan, ngunit nawala ng signal at unti-unting nalubog sa tubig. May humila sa kanya papunta sa iloghan at nakita niya si Kang Chun. Sa sandali ng kanyang kamatayan, tumigil ang oras at siya'y lumubog sa malamig na ilog. Bumalik siya sa realidad at tiningnan ang huling kabanata, nakitang ang end ay naging ever. Upang magpatuloy, nagmakaawa si Yeonju sa estudyante na iligtas si Kang Chun. Ang problema, kahit nag-aral si Subong ng pagguhit sa may akda ng 3 taon, hindi niya nilikha ang karakter. Sinubukan niya, ngunit walang nangyari. Naramdaman ni Yeonju na wala siyang magagawa. Hindi pala ang may akda ang lumikha kay Kang Chun, kundi si Yeonju, isang shooting prodigy na cute ang mukha. Ito ang imahe ni Kang Chun sa comics, at ang disenyo niya ay galing sa kabataan ni Yeonju. Na-inspire siya sa Olympic shooting, kaya iginuhit niya si Kang Chun gamit ang panulat, kaya may koneksyon sila ng lalaki bago ito namatay. Bilang tagalikha at tagahanga ni Kang Chun, gusto ni Yeonju na mas gumanda ang buhay niya. Para buhayin si Kang Chun, binago niya ang dulo kung saan tumalon ito sa ilog. Nagpaltos ang mga daliri niya. Sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Nagpatuloy ang oras sa comics. Nag-ayos siya ng rescue team para iligtas at buhayin si Kang Chun. Pumasok din siya muli sa mundo ng comics. Nagising si Yeonju sa selda kung saan siya huling nawala. Nang pumasok si Kang Chun sa totoong mundo, tumigil ang oras sa comics. 2 buwan ang lumipas sa totoong mundo, pero 1 araw lang sa kanila. Habang inililipat si Yeonju, pinigilan ni Kang Chun ang kotse. Tinanong niya si Yeonju kung bakit siya naligtas. Nagkunwaring walang alam si Yeonju, ayaw niyang sabihin sa kanya. Mula ngayon, hindi na si Sang-hun ang may hawak sa buhay ni Kang Chun. Balak ni Yeonju na gumawa ng romantikong kwento kasama siya. Masaya ba si Kang Chun nang malaman niya ang totoo? Hindi. Lahat ng nangyari sa buhay niya ay pinlano ng iba. Napuno siya ng matinding lungkot sa katotohanan ito. Kinamuhian niya ang ugali ng may akda dahil noong buhay pa siya, gumawa ito ng maraming paraan para patayin siya. Ngunit ngayon, kabalintunaan na nang gusto niyang wakasan ng buhay, iniligtas siya ng anak ng may akda. Binisita niya ang bilangguan para kausapin si Yeonju. Sinabi na dapat nagpatuloy siya sa ospital at nakipag-date sa iba. Bakit mo ito ginawa? Bakit ka kumapit sa kaawa-awang kwentong ito at nauwi sa pagkakakulong dito? Direktang sumagot si Yeonju, dahil mahal kita. Ang hindi inaasahang pag-amin ng pag-ibig ay lubos na nakaantig kay Kang Chun. Sobrang takot ako na baka hindi na kita makita pa. Kahit natulog sa bilangguan, naramdaman pa rin ni Yeonju ang kakaibang saya pagkatapos ng halik. Para mailigtas si Yeonju nang hindi napapansin, nagpasya si Kang Chun na magkunwaring pakasalan siya. Kaya't nagparehistro sila para sa internasyonal na kasal at naging legal na mag-asawa. Ipinaliwanag nito ang presensya ni Yeonju sa bubong ng gabing pinatay si Kang Chun at bakit hiniling ng pulisya na imbestigahan ang pagtakas niya. Lahat ito'y para protektahan ang kanilang lihim na kasal mula sa pagkabunyag. Ayaw nilang malaman ito ng publiko. Pagkatapos, nakalaya si Yeonju mula sa bilangguan. Binigyan pa siya ni Kang Chun ng singsing pangkasal. May 2 piraso ng bawat bagay sa kanilang tahanan. Ginawa ni Kang Chun ang lahat para matupad ang romansang ninanais ni Yeonju. Madalas siyang bumili ng mga aklat bilang sanggunian. Kapag magkasama silang nagbabasa, napaka-sweet nila hanggang biglang lumitaw ang bodyguard at sinira ang romantikong sandali. Gayunman, nang nasa elevator si Kang Chun, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Lumitaw ang 2 linya ng teksto, tinatanong kung nasaan siya at paano siya muling nabuhay. Malinaw na ang tumatawag ay ang pumatay sa kanyang pamilya. Rents taon na ang nakalipas, ang misteryosong lalaking nakaitim. Lumitaw ang salaring inaakalang hindi umiiral. Agad na naging alerto si Kang Chun. Napagtanto niya na buhay pa ang tunay na salarin, ngunit hindi kailanman iginuhit ng may akda ang hitsura nito. Kaya walang mukha o pagkakakilanlan ang salarin. Nilikha lang siya para patayin ang pamilya ni Kang Chun. Wala siyang personalidad, lumalabas at nawawala siya ayon sa kwento. Pumapatay siya ng walang kahit anong hadlang. Nag-alala si Kang Chun nang maisip na binaril si Yeonju sa ulo. Habang nagluluto si Yeonju, nasugatan siya sa kamay. Ang dating buhay sa bala, nasugatan ngayon ng maliit na kutsilyo. May mga pagbabago sa lahat ng bagay. Sa comics, may bagong pagkakakilanlan si Yeonju bilang bagong bida na wala na ang kanyang immortalidad. Sa tensyong to, lumitaw ang itutuloy at bumalik si Yeonju. Nang ibalita ni Kang Chun ang kasal, nalungkot si Sohee. Umiyak siya at tinawagan si Kang Chun matapos uminom. Bigla, natuklasan niyang naging transparent ang kamay at cellphone niya. Nagmadali si Kang Chun papunta sa bahay ni Sohee. Inayos niya ang kanyang mga iniisip habang nasa daan. Bawat karakter ay lumitaw dahil sa pangangailangan ng kwento. Kapag nawala ang dahilan ng pag-iral, mawawala sila sa mundo ng comics. Si Sohee ay umiiral para maging katabi ni Kang Chun. Ngunit ngayong may Yeonju na si Kang Chun, nawalan na ng dahilan si Sohee.
Bukod sa pagiging katulad ni Kang Chun, may sariling kamalayan din ang salarin. Pumunta siya sa totoong mundo para kay Kang Chun. Alam ang ugnayan ng dalawang mundo. Nang malaman na katang-isip lang siya, labis siyang nagalit. Mula nang tumalon si Kang Chun hanggang sa mga tanda ng pagtatapos, hindi lumitaw ang salarin. Walang pisikal na anyo, kaya dumating at umalis siya nang walang bakas. Karakter na walang personalidad sa kwento. Sa totoong mundo'y hindi organisadong mamamatay tao. Nang bigla siyang lumitaw sa harap ni Yeonju, binaril niya ang bintana ng kotse at tinamaan ang noo nito. Sa sandaling muntik nang mabaril si Yeonju, agad siyang pumasok sa mundo ng comics. Nakaligtas si Yeonju. Mabilis siyang makalipat sa dalawang mundo. Ang kanyang pinakamalaking kakayahan, natakot ang may akda, kaya pinili niyang tumakas. Ngunit, inatake ng pumatay sa pamilya ni Kang Chun ang may akda sa banyo ng eroplano. Tatlo lang ang tanong ng mamamatay tao. Sino ako? Nasaan ako? At nasaan si Kang Chun? Sinakal niya ang may akda para pilitin itong sumagot sa mga tanong. Sa comics naman, nagmamadali si Kang Chan sa bahay ng kalihim. Nag-doorbell siya pero walang sumagot. Ang kalihim ay nilikha ng estudyante ni Sang Boon na idol-obsessed. Pati door code ng kalihim ay naging huling 4 digits ng number niya. Nang sabihin ni Yeonju ang code, nabuksan ni Kang Chan ang pinto. Sinabi niya kay Yeonju na maghintay sa labas. Nang makita ng kalihim ang singsing, naging malambing siya. Inaliw lang siya ni Kang Chan, sinabing peke lang ang kasal nila. Sabi ng kalihim, napaka-importante raw sa kanya ni Kang Chan. Nakinig lang si Yeonju sa labas noong una. Nang mawala ang kamay at paa ng kalihim, tumakbo si Yeonju. Sa wakas, nakita niya ang isang nakakaantig na eksena. Nang bigyang diin ni Kang Chan ang halaga ng kalihim sa buhay niya, unti-unting bumalik sa normal ang katawan nito. Nanatiling tahimik si Yeonju. Nilagyan niya ng gamot si Suli. Kaya pala, ang dahilan ng pag-iral ng kalihim ay si Kang Chan. Ang buhay niya ay laging umiikot kay Kang Chan. Isa siyang tauhang nakatakdang mamatay sa kwento. Naiintindihan ang kilos ni Kang Chan, pero nakaramdam din ng pait si Yeonju. Para maingatan ang mundo ng comics at si Yeonju, may naisip na plano si Kang Chan. Hiniling niya kay Yeonju na i-reset ang kwento sa punto bago sila nagkita kapag nakabalik na sa tunay na mundo. Sa gayon, hindi lalabas ng comics ang salarin para manakit ng iba. Binigyan niya ng USB si Yeonju, ipapaabot sa may akda, at sinabing kalimutan na siya. Karakter lang daw siya sa comics. Kung mamiss siya, pwedeng bumisita sa tindahan at makita siya sa kwento. Pagkatapos noon, tumalon si Kang Chan mula sa gusali. Na-reset ang mundo ng comics at nawala ang lahat ng alaala ni Kang Chan kay Yeonju. Bago ito, ibinigay niya kay Yeonju ang USB na may mga attachment at liham sa may akda. Handa na siyang tanggapin ang masamang kapalaran na ibinigay sa kanya ng may akda. Umasa siyang gagawa ng masayang wakas ang may akda para sa W-Comic at para sa anak. Umaasa siyang bibigyan ng mukha at pagkakakilanlan ng may akda ang salarin. Nagpasya ang may akda na lumikha ng karakter na paniniwalaan ni Kang Chan na salarin. Di na siya nagmamalasakit sa totoong mundo. Pero makikita niya ang anumang butas. Balak ng estudyante na iwan ang comics at umuwi dahil sa mga kakaibang pangyayari. Nang marinig na gusto ng may akda ng masayang wakas, kinuha niya ulit ang mga gamit. Ang orihinal na plano ay, ang pumatay kay Kang Chan sa bubong ay isang delivery man. Noong gabing inatake si Kang Chan, lumitaw ang may akda sa bubong at sinaksak siya. Siya ang pangunahing suspek na nakita ni Kang Chan. Pinagpasyahan ng may akda na gawing kamukha niya ang mukha ng salarin at tapusin ang kwento ng walang hinala si Kang Chan. Pagkatapos itago ang mga ebidensya, ibubunyag ni Kang Chan ang mukha ng salarin sa TV at huhulihin ito sa tulong ng publiko. Ang salarin ay itinakdang maging kasamahan ng ama ni Kang Chan noong sila'y sports shooter. Dahil may paranoid delusions ang kasamahan, naramdaman niyang inaapi siya ng ama ni Kang Chan kaya may motibo siyang patayin ito. Natagpuan ang mga ebidensya sa kanyang bahay. Sa harap ng kanyang mga krimen, wala siyang maitatanggi. Para maiwasan ang gulo sa hinaharap, kailangan mawala ang mamamatay tao sa mundo ng comics, mas mabuting mapatay ng kontrabida para sa kasiyasyang katapusan. Nahuli ang salarin. Dati, gustong pumasok sa politika ng kongresista, kaya sinubukan niyang patayin si Kang Chan. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa underworld para patayin ang salarin at itinanghal na nagpakamatay ito. Tapos nilagyan ng papel ang kamay nito para sisihin si Kang Chan. Sa huli, naaresto ang gangster at inamin ang tungkol sa kongresista. Patay na ang salarin, nakulong ang kongresista, naparusahan ng kasamaan. Sa dulo, nag-focus ang may akda sa love story ni Kang Chan at secretary kaibigan niya noong bata para bigyan ng masayang wakas ang mga mambabasa. Iyon ang buong katapusan ng kwento. Gayunpaman, isa lamang itong plano. Nalaman ng salarin ng planong ito at syempre, hindi siya mananahimik. Noon pa man, sinusunod niya ang utos ng may akda na patayin ang pamilya ni Kang Chan at maging daan para lumakas si Kang Chan. Ngunit ngayon, nakipagsabwatan ang may akda kay Kang Chan para patayin siya, kaya naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sundin ng may akda ang kanyang mga utos. Iniunat niya ang kamay. Hindi lang muka't boses ng may akda ang nakuha, kundi pati kaisipan at kilos nito'y napapasunod. Sinamantala ng salarin ang may akda para malayang maghasik ng lagim. Sa comics,
Nang may mukha na ang salarin, dali-daling pumunta sa istasyon ni Kang Chan para manggulo. Marami tuloy ang nasaktan. Ipinakita pa niya ang kanyang mukha sa harap ng kamera. Ang tunay na salarin ngayon may pisikal na anyo, isang karaniwang tao sa mundo ng comics. Kinokontrol niya ang may akda at namumuhay na parang hari. Matapos ang balita ng pamamaril sa istasyon, muling nahila si Yeonju sa mundo ng comics. Lahat ng doktor at nurse ay nagmamadali sa emergency at ang ospital ay nasa lubos na kaguluhan. Nalito ng husto si Yeonju sa takbo ng kwento. Habang umiiyak ang pasyente, nakatitig lang si Yeonju kay Kang Chun hanggang sinita siya. May nakahalata na di siya staff, kaya agad umalis si Yeonju. Tumulong sa ibang ospital bago umakyat sa bubong para huminga. Muling lumitaw ang salarin mula taon at nagdulot ng gulo. Sobrang stressed si Kang Chun sa mga pangyayari. Umakyat din siya sa bubong para magpalamig. Tinanong niya si Yeonju kung bakit siya nakatitig. May tumawag na secretary kaya agad siyang umalis. Linggo na si Yeonju sa comics, walang pera, tirahan o pagkakakilanlan. Kinailangan niyang pumunta sa mga lugar na namimigay ng libreng pagkain at lihim na kumain ng 2 ice cream mula sa ref. Desperadong pumasok siya sa bahay ni Seo-hee para magluto ng pansit, maligo at magnakaw ng pera. Hindi inaasahan, dumating din si Kang Chun sa bahay ng kalihim, tila may kukunin para sa kanya. Nang makita ang kumukulong tubig sa kalan, alam ni Kang Chun na may tao sa loob. Pilit niyang sinipa ang pinto. Ang eksena ito ay magpapatago sa sinuman sa kahihiyan. Maalalahanin talaga si Kang Chun. Nang makita ang nasunog na labi ni Yeonju, agad siyang naglagay ng pamahid dito. Ngunit ang malumanay na kilos na ito ay lalo lang nagpalungkot kay Yeonju. Sinabi niya na tumigil sa pag-aalaga sa kanya ng ganoon. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat para umiwas kahit matulog sa kalsada para lang hindi siya abalahin. Pero bakit patuloy siyang nagpapakita at nag-aalaga sa kanya ng mabuti? Pinapalito niya si Yeonju. Siya ang laging nag-uumpisa ng lahat, pati na ang repair. Hindi niya narinig ang mahal kita mula sa kanya. Bumuhos ang mga hinaing at pagkabigo. Una, gusto ni Kang Chun isuko si Yeonju sa pulis, pero nagsisi siya. Lagi niyang iniisip na may mali siyang nagawa. Dinala niya si Yeonju sa ospital at binisita ang nasugatan. Sinabi ng lalaki na may recording siya ng away ni Kang Chun at ama niya, tapos may putok ng baril. Kaibigan ito ng ama ni Kang Chun. Tiwala siya kay Kang Chun noon, pero nagduda siya nang marinig ang recording. Malinaw na pinilit ng salarin ang may akda gumawa nito para baligtarin ang sitwasyon. Pero hindi alam ng mga tauhan sa kwento yon. Habang tinatanong si Kang Chun, biglang may tumamang bala sa lalaki at agad itong namatay. Biglang may baril sa kamay ni Kang Chun at nakita ito ng mga pulis. Ang biktima ay bigla na lang naging salarin. Hindi maipaliwanag ni Kang Chun, kaya tumakbo siya palayo. Habang tumatakas, nabaril siya. Hindi maintindihan ni Yeonju ang nangyayari. Siya na ang nagmaneho para kay Kang Chun. Sa butika, nakita niya ang balita ng pagpatay. Doon niya nalaman na nabigo ang plano ng ama at ni Kang Chun. Ang mundo ng comics ay nagbago ayon sa gusto ng salarin. Ngayon, kasamaan na ang namumuno. Gumamit siya ng pera ni Kang Chun para sa liblib na kwarto sa hotel. Pagkatapos gamutin si Kang Chun, nagpasya siyang bumalik sa tunay na mundo. May nangyari siguro, napakahirap ng sitwasyon ni Kang Chun ngayon. Siya lang ang makakalaban sa salarin. Matapos ang isang halik, muling umibig si Yeonju sa kanya. Tumakbo siya palabas at pumasok sa totoong mundo. Pagdating sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto ng ama. Nakatalikod ang kanyang ama at tahimik. Maingat na lumapit si Yeonju at natakot siya. Nakita niyang nabura na ang mukha ni Sang-buon. Ang buong mukha niya ay parang may humila pababa. Napasigaw si Yeonju at mabilis na tumakbo palabas. Tinawagan niya ang estudyante ni Sang-buon na naghahanap din. Di niya alam bakit baluktot ang mukha, pero kontrolado na ng salarin si Sang-buon. Sa kabila ng takot, pumasok muli si Yeonju sa opisina ng ama. Nang aagawin ang drawing board, hinawakan siya ng ama at hinarap ang baluktot na mukha. Sa mundo ng comics, iniimbestigahan ng pulis ang hotel ni Kang Chun. Narinig ni Kang Chun ang ingay, tiniis ang sakit at kinuha ang baril sa bulsa. Handang lumaban hanggang kamatayan kung kailangan. Sa mapanganib na sandaling ito, nabura ang mga mantsa ng dugo sa silid at pinto. Nabura rin ang footage ng CCTV sa elevator. Pagkatapos, pinalitan ang mga kulay at numero sa plaka ng mga sasakyan para hindi mahanap ng pulis si Kang Chun. Ikinulong pala ni Yeonju ang kanyang tatay sa labas. Nagdodrawing siya sa opisina at nag-iisa habang nagtitiis ng takot. Gumuhit siya ng paggamot sa tama ng bala at detalyadong proseso ng paggaling. Talagang magic pen ito sa bersyong Koreano. Nagising si Kang Chun sa tunog ng alarma. May nakita siyang gamit sa mesa. Sanay na siya sa kakaibang pangyayari. Sinunod niya ang turo ni Yeonju. Ginamot sugat ng walang pampatulog, inalis bala at tinahi. Naniwala ang publiko sa peking record na si Kang Chun ang pumatay sa pamilya. Naging pangunahing suspek siya sa pagkamatay ng empleyado dahil sa baril.
Naging hamak na tao si Kang Chun, parang daga na nagtatago sa kalsada. Ang dating mga gawang hustisya niya ay tinuring na palabas at panlilin lang. Sa mundong kontrolado ng mamamatay tao, siya ay naging isang pugante. Siya ay nakatakdang mamatay. Unti-unti, nawala ang kanyang mga kamay at lumapit siya sa kamatayan. Habang binabago ni Yeonju ang tadhana ni Kang Chun, inabot ng mamamatay tao ang screen para sakalin siya. Nakalaban siya at pinatay ang drawing board, pinigilan ng mamamatay tao na makialam sa tunay na mundo. Ngunit nalito siya, kung buksan ang board, maaaring manggulo ang mamamatay tao, pero kung hindi, di niya matutulungan si Kang Chun. Habang kausap ang estudyante, nahila si Yeonju sa mundo ng comics, lumitaw sa opisina ng politiko. Hinahanap siya ng politiko at binalak patayin si Kang Chun. Ayon sa mga saksi, matapos mamatay ang empleyado, nakita si Kang Chun sa kotse kasama ang kakaibang babae. Walang oras mag-isip si Yeonju, mabilis siyang tumakas sa opisina habang pinapakalma ang sarili. Lubos nang nalihis ang kwento, naging bida na ang mga kontrabida. Hinahanap ng politiko si Yeonju at lumitaw siya sa opisina nito. Kahit nabura ang alaala ni Kang Chun, nahila pa rin siya sa mundo ng comics. Ibig sabihin, ang pumatay ang humila sa kanya. Tuwing magtatanong siya tungkol kay Kang Chun, isinusumpa siya. Walang nakakaalam ng katotohanan. Lahat ay tinuring si Kang Chun na makasalanan base sa nakita nila. Nagbago na naman ang panahon at lumipas ang isang buwan. Nagmadali si Yeonju sa hotel, wala na ang pinto at tahimik ang kabilang dingding. Sabi ng mga tao, binaril si Kang Chun habang tumatakas. Hindi makapaniwala si Yeonju. Habang siya'y nalilito, nakita niya ang bodyguard. Tinanong ni Yeonju ang tungkol kay Kang Chun. Nakitang umiiyak, binigyan siya ng address para hikayatin si Kang Chun sumuko. Matapos maghintay ng matagal, nakita rin ni Yeonju si Kang Chun. Halo-halo ang nararamdaman at hindi alam ang sasabihin. Napansin ni Kang Chun na wala ang pinto. Nagbago ang plaka ng kotse. Nakita mismo ni Kang Chun ang baril na biglang lumitaw sa kanyang kamay. Pamilyar na siya ngayon sa mga kakaibang pangyayaring ito. Si Yeonju na lang ang naging pamilya niya. Kahit naka-freeze ang accounts niya at walang load ang phone, gusto pa rin niyang bilhan siya ng bagong damit. Sabay silang namimili, bumibili ng damit, nagpapakain ng ice cream sa isa't isa, at bumibili ng groceries bago umuwing magluto. Sinabi ni Yeonju dati na gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang love story, mamuhay ng walang problema kasama ang taong gusto niya. Hindi ba't ito na nga ang isang uri ng romansa? Kahit nakalimutan ni Kang Chun ang mga alaala niya kay Yeonju, hindi niya ito lubusang nalimutan. Bakit? Dahil may W comic book siya na ang laman ay ang mga nawalang alaala niya. Ito ang muling nagpasiklab sa mundo ng comics. Sa kabila ng kanilang maingat na plano, may nakalimutang hakbang sina Kang Chun at ang may akda. Ang comics na hawak niya ay ang dala ni Yeonju mula sa totoong mundo nang hindi sinasadya. Sa hindi malamang dahilan, napunta sa kanyang mga kamay ang libro. Habang binabasa niya ito, malinaw niyang naalala ang kwento at mga dialogo. Kahit hindi pa ganap na bumabalik ang kanyang alaala, nahuhulaan niya ang nangyari sa dalawang pangunahing tauhan. Siguro ito ang nakaraan ni Kang Chun at Yeonju. Ngayon, isa na siyang pugante na inakusahan ng pagpatay. Wala siyang panahon para sa ibang iniisip. Ang pinakamasamang mangyayari sa kanya ay habambuhay na pagkakakulong. Pero pagkabasa ng comics, gusto niyang alamin ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko. Habang nag-uusap sila, muling lumitaw ang pintong nag-uugnay sa tunay na mundo at sa comics. Hinila ni Kang Chun si Yeonju papunta sa opisina ng may akda. Nang makita ni Yeonju ang nakakakilabot na mukha ng kanyang ama, nalungkot siya ng todo. Namumuhay siya sa dalawang mundo at determinadong linisin ang pangalan ni Kang Chun. Napakalakas ng pagkakaiba ng dalawang mundo. Sobrang pagod si Yeonju, kaya nawalan siya ng malay. Dinala siya ng kasamahan sa ospital habang si Kang Chun ay humiram ng tornilyo, pinaklas ang drawing board at muling binuo ito kung kinakailangan para pigilan ang mamamatay tao. Bilang isa sa mga lumikha ng W, tuwang-tuwa ang estudyante na tagahanga ni Kang Chun, kaya't nanginginig siyang nakipagkamay sa kanyang idolo. Naputol na ang daan para sa mamamatay tao na malayang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. 2 araw binasa ni Kang Chun ang buong comics at ang orihinal na plano na isinulat niya para sa may akda. Pagkatapos, muling binuo niya ang drawing board at pinasimula ito. Kinuha niya ang baril at hinarap ang mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay nakulong sa sariling silid. Natigil ang oras. Siya'y isang baliw na mamamatay tao. Ngunit wala nang maaari pang patayin. Hindi siya natakot dahil siya na ang bida at si Kang Chun ay taong mawawala na lang. Kumpiyansa siyang mabubuhay ng mas matagal kaysa kay Kang Chun. Naniwala siyang sa kanya pa rin iikot ang mundo ng comics. Pagkamatay ni Kang Chun, hihintayin na lang niya itong tuluyang mawala. Kinabukasan, dumalaw si Kang Chun kay Yeonju. Nang pumasok si Yeonju sa silid-bihisan, nakita ni Kang Chun ang mga comics sa bintana. Dahil nawala ang alaala, tanggap niya ang tadhana na nakatakda para sa kanya. Ngunit hindi kaya ni Yeonju. Nakikita niya ito, pero di maipakitang kilala siya dahil magkaibang mundo sila. Ngayong naalala, naintindihan niya kung gaano ito kalupit. Kung ordinaryong tao lang si Kang Chun, pwede silang magrelasyon tulad ng iba. Umutang si Kang Chun para sa proyektong pag-ibig at gamit ang mag-aaral pangalan para bumili ng SIM card para tawagan si Yeonju nang madalas, parang matamis na love story ang muling magsisimula. Alam ni Yeonju na malapit nang mawala si Kang Chun, kaya pilit ang kanyang ngiti. Alam ni Kang Chun ang alalahanin niya, kaya inamin na niya ang totoo dahil nalaman niya bakit nabigo ang plano. Nang gabing iyon sa bubong, may 2 taong sumaksak sa kanya. Ang isa ay ang may akda, at ang isa ay ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang pamilya.
Palaging itinuturing ng mamamatay tao si Kang Chun bilang target na hahabulin. Nang may lumitaw na iba pang gustong hulihin si Kang Chun, nakaramdam ng kakaiba ang mamamatay tao at natukoy ang may akda. Alam niyang katang-isip lang ang mundo ng comics bago pa man nalaman ni Kang Chun. Ang tadhana ng mga karakter ay likha ng may akda, kaya nakipagkasundo ang mamamatay tao sa kanya. Ang mamamatay tao ay may katalinuhang kapantay ni Kang Chun. Pumayag siyang pabalikin ang may akda sa tunay na mundo, pero may dalawang kondisyon. Una, bigyan siya ng mukha. Pangalawa, hayaang patayin si Kang Chun at maging bida sa comics. Mabilis pumayag ang may akda, pero nang makabalik sa tunay na mundo, binaliwala niya ang usapan. Hindi lang yon, nakipagsabwatan pa siya kay Kang Chun para patayin ang mamamatay tao. Nang matuklasan ito, nagalit ng husto ang mamamatay tao. Inagaw niya mismo ang mukha ng may akda. Itinago ng may akda na nakilala niya ang mamamatay tao, kaya nabigo lahat ng kanilang plano. Kapag napatay na ang mamamatay tao, saka lang may babalik ang mukha ng may akda. Nawalan na ng papel si Kang Chun bilang bida at di alam kung kailan mawawala, kaya sinunod ang plano. Huhulihin ni Kang Chun ang tunay na mamamatay tao at ipapapatay sa kongresista, pero may pagbabago. Gusto niyang baguhin ang katapusang iginuhit ng may akda. Ang huling eksena dapat ay sina Kang Chun at Yeonju na ikakasal at mamumuhay ng masaya, ang perpektong wakas para sa W Comic. Sa puntong ito, ang tungkulin ng pagprotekta sa ama ni Yeonju ay napunta kay Kang Chun. Hindi Diyos ang may akda, hindi niya kayang likhain ang lahat sa mundong iyon. Walang katuturan ito, nakokontrol lang niya ang ilang karakter ang iginuhit niya. Sa kabilang banda, ang mga taong dumadaan ang pinakamalayang mga karakter. Kaya, napag-isipan ni Kang Chun na ang mundo ng comics at tunay na mundo ay dalawang hiwalay na mundo. Ang comics ng may akda ay gumaganap lang bilang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit may pagkakaiba, lahat ng bagay sa mundo ng comics ay batay sa tunay na mundo. Halimbawa, ang mga gusali sa mundo ng comics ay kinuha mula sa tunay na mga estruktura. Hiniling ni Kang Chun kay Subong na makinig para sa address ng mamamatay tao. Si Subong ang gumuhit ng tanawin at background, pero bago pa niya maiguhit ang eksaktong address, kontrolado na ng mamamatay tao ang may akda. Gayunpaman, itinago pa rin ni Subong ang mga larawan ng tunay na apartment bilang sanggunian. Ang numero 8115 sa labas ng apartment ay walang espesyal na kahulugan. Matapos maunawaan ng lahat, sinimulan ni Kang Chun na isagawa ang kanyang plano. Nag-text siya kay Yeonju, sinabihang buksan ang tablet pagkalipas ng 10 minuto para makonekta ang dalawang mundo. Kapag natapos na siya, makakabalik na siya sa totoong mundo. Sa sandaling iyon, nagsimulang tawagin ni Kang Chun ang kanyang sarili. Dumating nga siya sa silid ng mamamatay tao. Nagulat ang mamamatay tao at sinugod si Kang Chun. Ngunit ngayong may pisikal na katawan na ang mamamatay tao na wala ang kakayahan niyang mag-teleport. Ang katawan ng mamamatay tao ngayon ay lalaking nasa 50s lang. Paano niya madadaig ang batang malakas na si Kang Chun? Hindi nagtagal ang laban bago na ibagsak ang mamamatay tao. Tinali ni Kang Chun ang pumatay sa sofa para di makagalaw. Tinawagan ni Kang Chun ang pulisya, sinabi na nakita ang pumatay sa TV station. Pagkatapos, nagmaneho siya palayo sa kotse. Si Yeonju ang gumuhit nito para sa kanya. Pero kailangan pa ni Yeonju gumuhit ng dalawang eksena. Una, ang nabubulok na bangkay ni Kang Chun. Pineke ng pumatay ang recording ng away at pinatay ang pamilya ni Kang Chun. Tapos, walang hiyang isinisi lahat kay Kang Chun. Sunod, ang hindi maipaliwanag na insidente ng putok ng baril. Kahit biktima lahat, di mapatunayan ni Kang Chun ang kanyang pagiging inosente. Inakusahan siyang mamamatay tao, isinumpa ng publiko araw-araw, nagtago tulad ng daga. Mas gusto ni Kang Chun magkunwaring patay. Sa gayon, mawawala siya sa alaala ng lahat. At ang preset na kwento tungkol sa sekretarya ay mawawala. Hindi na siya umiikot kay Kang Chun at magiging ligtas na. Isa pang iguguhit ay ang singsing na nawala ni Kang Chun. Kaya ngayon, masaya siyang mamumuhay kasama si Yeonju. Pangalawang haka-haka, siya'y tinawag sa tunay na mundo. Kapag natapos ang isang gawain, babalik siya sa tunay na mundo. Kung magtagumpay, siya'y magiging bagong pinakamataas na nilalang. Pero hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Kahit namatay si Kang Chun, nabawi niya ang dangal. Nahuli ang mamamatay tao at nakaiwas sa pagkawala. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari. Nang dumaan siya sa hotel na modelo ng comics, nakita niya ang sekretarya sa pasukan. Mas kakaiba pa, nakita rin siya ng sekretarya. Agad tinawagan ni Kang Chun si Yeonju para kumpirmahin kung nasa comics pa siya. Tiniyak niya na wala na siya roon. Hindi maipatawag ang mga tauhan ng comics sa totoong mundo. Tila imposible ito. O baka, aksidenteng na ipatawag ni Kang Chun ang karakter sa totoong mundo. Bigla, may masamang pakiramdam si Kang Chun. Samantala, dahil kay Kang Chun, nakatakas ang mamamatay tao at pumatay ng pulis sa totoong mundo. Nagnakaw ng kotse at baril, pumunta sa opisina ng may akda, at niloko si Yeonju pabalik sa comics. Para di baguhin ni Kang Chun ang kwento, pinilit ng killer ang may akda na sirain ng tablet. Nang bumalik si Kang Chun, wala na si Yeonju. Nagulat siya sa bagong kabanata ng W. Ang mamamatay tao ay walang awang pumapatay. Umiiral siya para patayin ang pamilya ni Kang Chun. Ngayong may singsing na si Yeonju, pamilya na siya ni Kang Chun, kaya target na siya. Hinila niya ang gatilyo at pinatay si Yeonju. Hindi matanggap ni Kang Chun ang ganitong katapusan. Nagpasya siyang bumalik sa mundo ng comics para harapin ang mamamatay tao. Nang magkita ang dalawang magkaaway, napuno sila ng galit. Pareho lang ang layunin nila, patayin ang isa't isa.
Nagmadaling sumulong, handang saksakin ang kalaban hanggang mamatay at sabay-sabay na nagpaputok. Pareho silang hindi nakaiwas sa mga bala. Ngunit kumpara sa Olympic shooting champion, mas mahina ang mamamatay tao. Nasugatan ang buong katawan ng mamamatay tao at sa huli namatay. Nang sumugod si Kang Chun sa bodega, dugo lang sa lupa ang nakita, walang bakas ni Yeonju. Bigla na lang lumitaw ang mga salitang itutuloy. Nakabalik pala si Yeonjo sa totoong mundo at dinala sa ospital ng mga dumaan. Ang unang diagnosis ay brain death. Nang mamatay ang mamamatay tao, sa wakas ay bumalik ang mukha ng may akda. Nang mabalitaan ni Sangbon na kumatos ang anak, ang tunay na problema ay naimpluwensyahan pa rin siya ng kamalayan ng mamamatay tao. Lagi niyang inakala na siya ang pumatay sa kanyang anak. Nang magkamalay, tinangka ni Sangbon na tumalon sa gusali, pero naabutan siya ni Kang Chun. Ibinalik ni Kang Chun si Yeonju sa mundo ng comics, pero namatay ito pagkadilat. Gayunpaman, may pag-asa pang mabago ang sitwasyon. Kahit nasira ang tablet, inutusan ng mamamatay tao ang may akda na gumawa ng kopya at itago sa trunk ng kotse. Ngunit pagkabaril sa mamamatay tao, dumating ang kongresista at sinira ang ebidensya laban sa kanya. Nakita ng kongresista ang kopya ng tablet sa trunk ng kotse at dinala ito sa bahay. Hinala niyang mahalaga ito, kaya may ginawa siya at agad natuklasan ang lihim nito. Nang dumating si Kang Chun, sinaksak siya ng kongresista. Ito ay isang mahiwagang tablet. Anumang nais mo'y malilikha, mas madali pa sa brush ni Malian. Ngunit nagtaka ang kongresista kung paano ito gumagana. Nasa mahiwagang mundo na ba siya ngayon? Nang tumanggi si Kang Chun magsalita, binugbog siya ng kongresista. Bugbog sarado, bumulong si Kang Chun ng ang ospital. Napagtanto ng kongresista ang kapangyarihan ng tablet. Kailangan daw ni Kang Chun ang tablet para sa yumaong asawa. Nasa ospital ang may-ari ng tablet. Kapag lumitaw ang gumuhit, mabubuhay ang patay. Kakaiba para sa kongresista, pero nag-alala siya. Pinapatunayan ang pagkamatay ni Yeonju. Dinala niya ang tablet sa ospital. Nang umalis ang kongresista, nawala bigla si Kang Chun. Bumalik siya sa totoong mundo. Kasabay nito, nakita ni Subong ang bagong kabanata ng comics. Si Kang Chun sa kwento ay nagpadala ng signal sa kanya. Inutusan ni Kang Chun sina Subong at ang may akda na kunin ang drawing board. Dahil totoong tao na si Kang Chun, kaya niyang tawagin ang mga tauhan sa comics. Ngayon, tatawagin niya si Prosecutor Han Chul-ho sa totoong mundo. Bigla, nagbago ang paligid ng kongresista at nakita niya ang may akda. Bago pa niya maintindihan, bigla-biglang inagaw ni Subong ang drawing board. Tumakbo ang may akda at hinampas ang kongresista ng IV pole para mawalan ito ng malay. Agad binuksan ng may akda ang drawing board para gumawa ng bagong kwento at buhayin ang anak. Kaya't himala, nagising si Yeonju at nagsalita. Lumitaw ang to be continued na teksto. Ligtas na nakabalik si Yeonju sa tunay na mundo. Habang naghihintay si Yeonju kay Kang Chen sa labas ng hotel, hindi nagtagal ay nakita niya si Sekretarya Soo-hee. Sa sandaling iyon, ang teksto final chapter ay biglang lumitaw. Tama yan, muli siyang nasipsip papunta sa mundo ng comics. Sabay nito, naging transparent ang mga kamay ng may akda dahil nagsimula na ang tunay na wakas. Nagising ang diwa ni Kang Chen sa comics at dumating sa tunay na mundo. Ito'y nakagulo sa batas ng enerhiya, kaya may babayaran ang mga totoong karakter. Ang tatlong pangunahing tauhan sa tunay na mundo ay nasipsip sa mundo ng comics. Ang may akda ang unang pumasok sa mundo ng comics. Doon, mas lumakas ang kamalayan ng mamamatay tao. Ang may akda ay kontrolado ng dalawang personalidad. Matapos ang isang taon sa ospital sa kwento, lalo pang naging katulad ng mamamatay tao ang may akda. At naging isa siya sa mga karakter sa comics. Malapit nang mawala ang mamamatay tao. Kaya sa panahon ng pagpapalit ng gamot, pinatay ng mamamatay tao ang isang nurse para maiwasan ang mabilis na paglaho. Bago pumasok sa mundo ng comics, gumuhit siya ng kopya ng opisina at drawing board. Matapos makatakas sa mental hospital, nagtago siya sa opisina at nagtali ng sarili. At masakit na hinintay sina Kang Chen at Yeonju. Si Kang Chen ang pangalawang pumasok sa comics. Nakasalubong niya ang kongresistang naghagis sa kanya. Pagkatapos, dinala si Kang Chen para gamutin. Dahil sinadya ni Kang Chen na magkunwaring patay. Kaya napilitan siyang makulong. Nang dumating si Yeonjo ng huli, siya ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit, habang nakatayo sa harap ni Yeonju, siya ay kitang-kitang kalmado. Parang walang halaga ang kamatayan sa kanya. Dahil malapit nang matapos ang kwento, kaya wala nang bagong kabanata. Hanggang sa matapos ang lahat, walang makakabalik sa totoong mundo. Sa sandaling iyon, may susing biglang lumitaw sa posas ni Kang Chen. At may baril na lumitaw sa kanyang kamay. Naunawaan ni Kang Chen na tinutulungan siya ng may akda. Matapos matagumpay na makatakas, nakita niya si Yeonju sa opisina ng may akda. Habang nagluluto si Yeonju, may inihayag ang may akda kay Kang Chen. Anuman ang mangyari, hindi siya maaring mabuhay sa masayang wakas ni Kang Chen dahil ang isip ng mamamatay tao ay sumakop sa kalahati niya. Sa isang paraan, siya rin ang mamamatay tao. Kung mabubuhay pa siya ng isang araw, mapanganib pa rin sina Kang Chen at Yeonju. Kahit bumalik siya sa totoong mundo, hindi na siya magiging katulad ng dati. Ginamit ng mamamatay tao ang kamay ni Sangbon para pumatay. Para sirain ang lahat, ang kaluluwa ng mamamatay tao ay naging mas brutal kaysa dati. May kontrabida pa rin sa kwento. Kailangang harapin yan, iyon ang kongresista. Sa nalalapit na halalang panlahat, laging nagpapakitang gilas ang kongresista. Sa harap ng media. Nang malaman ng kongresista na tumakas si Kang Chen, nagalit siya ng todo. At dinukot mismo ang bodyguard ni Kang Chen.
at binugbog hanggang mamatay. Kinuha ng kongresista ang cellphone ng bodyguard at nag-text kay Kang Chen. Sinabing dinukot ang kanyang bodyguard. Labis na nag-alala si Kang Chen. Kaya tumakbo siya para tawagan ng kongresista. Pero pagbalik niya sa kwarto, sinasakal ng mayakda si Yeonju ng baliw at walang pagkakamali. Muling sinakop ng mamamatay tao ang isip ni Sang-Boon. Wala nang magawa si Kang Chen, kundi itali ulit si Sang-Boon sa kama. Nang magkamalay si Sang-Boon, nakita niya ang mga marka sa leeg ng anak. Ginawang sugatan ang puso niya, kahit walang sinabi. Alam ni Sang-Boon ang kanyang ginawa. Dahil pinatay niya ang nurse, papunta na ang pulis para hanapin siya. Nakulong si Sang-Boon sa plano ng mamamatay tao. Kung hindi pumatay si Sang-Boon, hindi magtatagal ay mawawala na siya sa pagitan ni Kang Chen at Sang-Boon. Isa lang ang mabubuhay, o pareho silang mawawala sa sandaling ito. Napalibutan na ng pulis ang buong bahay. Iginuhit ni Yeonju ang bahay para bumili ng oras. Dinala siya ni Kang Chen sa likurang pinto. Tinanggal niya ang singsing nito. Kung hindi pamilya si Yeonju, anuman ang mangyari, hindi siya tatargetin ng mamamatay tao. Pagkahatid kay Yeonju, agad na sinagip ni Kang Chen ang bodyguard. May USB siya at hinarap ang kongresista. May laman itong video ng ilegal na gawain. Binalaan niya na huwag saktan ang mahal niya. Kung gusto pa ng kongresista ang kasikatan, bigla na lang, mas brutal pa ang kongresista. Diretso niyang binaril si Kang Chen. Kumpara sa pangkalahatang halalan, mas inisip niya ang ibang mundo. Desperadong lumaban si Kang Chen. Habang tumatakas sa kotse niya, bigla itong naubusan ng gas. Mahina niyang tinawag si Yeonjo. Agad gumuhit ng kotse si Yeonjo. Si Kang Chen ay puno ng sugat na. Nagsimula siyang magsuka ng dugo. Pero si Yeonjo ay papunta pa. Nawalan na ng malay si Kang Chen. Maraming kotse ang dumaan sa daan. Habang dumadaan ang mga sasakyan, lubhang nag-aalala si Yeonjo at patuloy na tinatawag si Kang Chun. Sa huli, bumagsak si Kang Chun at sa kritikal na sandali, may dumaan na truck. Bago pa man siya maabot ni Yeonju, bumalik na ito sa tunay na mundo. Ang comics na W ay nagtapos sa kamatayan ni Kang Chun. Gayunpaman, hindi pa muling lumitaw si Sang-Boon. Nawala ang singsing ni Yeonju at drawing board ni Sang-Boon. Sila ni Subong ay nagprint ng maraming flyer at ikinakalat ito para hanapin si Sang-Boon. Tila malungkot ang wakas, ngunit nagbago ang kinalabasan. Bagamat natapos ang comics, hindi ibig sabihin tumigil na ang mundo nito. Nabalitaan ni Sang-Boon ang pagkamatay ni Kang Chun, kaya agad siyang kumilos. Binigyan ni Sang-Boon ng pampamanhid ang bodyguard. Pinili niyang isakripisyo ang sarili para ibalik ang buhay ni Kang Chun. Kinuha niya ang panulat at iginuhit ang pagkamatay ng kongresista. Inilathala ni Sang-Boon ang pamamaalam ng kongresista at nag-record ng mga iligal na gawain nito. Pagdating ng pulis, ang USB sa sulat pamamaalam ay lilinisin ang pangalan ni Kang Chun. Di alam ni Yeonju, habang ibinibigay niya ang lahat kay Kang Chun, pinagmamasdan siya ng ama sa huling pagkakataon. Hindi si Kang Chun ang dahilan ng pagtatapos ng comics. Sa halip, ito ang parusa sa kasamaang naganap. Nilabag ni Sang-Boon ang plano ng mamamatay tao at binigyan si Kang Chun ng masayang wakas. Hindi namatay si Kang Chun. Pagkatapos ng emergency treatment, kailangan pa rin niyang makulong. Dahil pineke niya ang kanyang kamatayan, nagnakaw ng baril at tumakas sa bilangguan. Ngunit nalinis ang mga kasong pagpatay. Sa muling paglilitis, si Kang Chun ay hinatulan ng 2 taong pagkabilanggo. Nag-iwan si Sang-Boon ng litrato at sulat para sa kanya. Sa huli, kinansela ni Kang Chun ang setup ng bida habang si Sang-Boon ay nakulong sa sariling guhit at namatay. Umalis si Kang Chun sa mundo ng comics at si Sang-Boon ang naging bagong bida. Sa W comic na inilaan niya, umasa si Sang-Boon na magiging masaya sina Yeonju at Kang Chun. Para sa angkop na wakas ng W, talagang nagsilbi si Kang Chun ng 2 taon sa bilangguan. Pagkalaya, bumalik siya sa totoong mundo para mamuhay kasama si Yeonju. Ibinigay niya ang litrato ni Sang-Boon at wala nang sinabi pa. Naging normal na mag-asawa sila, magkasama sa mga susunod na araw.